Ligtas sa likuran ng kanyang nagniningning na energy barrier. Tumawa ng malakas si Elinka habang buong pagmamayabang na hinahamak si Xu Jingming. Puno ng kumpiyansa niyang sinabi na ang isang hamak at simpleng tier 4 na ability user ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na kakayahan upang basagin ang isang makapangyarihang 8th rank shield. Gayunpaman, kalmadong inactivate ni Xu Jingming ang kanyang special teleport treasure. Sa sumunod na segundo, bigla na lamang siyang naglaho mula sa labas ng harang at walang kabog-abog na lumitaw sa mismong tabi ni Elinka, sa loob mismo ng kanyang ipinagmamalaking kalasag. May kasamang munting ngiti, ipinaalala niya sa dalaga na hindi niya na kailangang mag-aksaya ng lakas upang basagin pa ang barrier, maaari na lamang siyang humakbang ng madali papasok dito. Gulat na gulat at halos maniga si Elinka sa kanyang kinatatayuan sapagkat hindi niya inaasahan na bukod sa lakas nito ay mayroon din pala itong nakatatakot na space-type power. Sa kanyang matinding pagkataranta, mabilis siyang lumunok ng isang blood pill upang biglaang palakasin ang kanyang enerhiya. Agad siyang nag-activate ng isang malaking magic circle at mabilis na gumamit ng spell upang tawaging muli ang kanyang tatlong espiritu. Sa isang iglap, ang Kamaitachi Demon King, ang 100-eyed Ghost, at ang Snow Banshee ay sabay-sabay na lumitaw upang pumulibot at protektahan siya. Inamin ni Xu Jingming na ang tableta ay nagbigay sa kanya ng magandang karagdagang suporta, ngunit idinagdag niya na hindi pa rin ito magiging sapat upang iligtas ang kanyang buhay. Bago pa man makareak ang kanyang mga ipinatawag na nilalang, mabilis na umatake si Xu Jingming at pinabagsak ang Kamaitachi Demon King, na ganap na nawasak sa iisang napakalakas na patama lamang. Pagkatapos ay umatake siya gamit ang sibat na may kidlat na walang awang lumipol kapwa sa Snow Banshee at 100-eyed Ghost. Nang maubos at tuluyang maglaho ang kanyang mga summons, dahan-daang naglakad si Xu Jingming patungo kay Elinka, na ngayon ay wala ng anumang natitirang proteksyon o sandata para depensahan ang kanyang sarili. Bumagsak ang loob ng dalaga, nawalan ng pag-asa, at desperadong nagmakaawa para sa kanyang buhay, na nangangakong bibigyan niya ang binata ng sangkatutak na pera, kapangyarihan, at magagandang babae kung papakawalan niya lamang siya. Malamig na tinanggihan siya ni Xu Jingming, na mariing sinabi sa kanya na ang isang SS-class prodigy na nagmula sa bansang Great Xia ay hindi kailanman mangangailangan ng alinman sa mga mababaw na alok na iyon, at pagkatapos ay inutusan siyang tanggapin na lamang ang kanyang nakatakdang kamatayan. Napasigaw si Elinka at nagmamakaawang nakiusap na maghintay muna siya sandali. Naisip niya ang lahat ng kanyang hirap at pawis sa pagsasanay at sinabi sa kanyang sarili na hindi pa siya maaaring mamatay ngayon, hindi hanggat hindi niya naaabot ang kanyang pinakatunay na layunin. Lumuhad siya sa lupa at buong pagpapakumbabang yumuko, nagmamakaawa ng kaunting awa at iniaalok ang kanyang sarili na ganap na magpasailalim dito kung patatawarin lamang ang kanyang buhay. Nakuha nito ang atensyon ni Xu Jingming, kaya't nagtanong siya kung ano ba ang eksaktong ibig nitong sabihin sa pagpapasailalim. Ipinaliwanag ni Elinka ang kanyang pinakatunay at malalim na dahilan sa pakikipaglaban, ang mismong pinuno ng kanyang sariling martial arts hall ang walang awang pumatay sa kanyang mga magulang at mga kaibigan masunod lamang ang layaw at mapalugod ang mga elite ng Laxi Empire. Kailangan niyang mabuhay upang makapagpalakas at makapaghiganti para sa kanila. Nagtanong si Xu Jingming kung paano siya makakasiguro at makakapagtiwala sa kanyang katapatan. Sinabi sa kanya ni Elinka na, ang mga summoner ay may pambihirang kakayahang gumawa ng isang espesyal na reverse contract, isang uri ng sumpaan o bond na ganap na maglalagay ng mismong buhay niya sa mga kamay ni Xu Jingming. Dahil naintriga, nagtanong si Xu Jingming kay Eva, ang kanyang AI companion, kung totoo ba at maaasahan ang ganitong uri ng pamamaraan. Kinumpirma ito ni Eva, na ipinapaliwanag na ang reverse contract ay gumagana bilang isang permanenteng mental lock, at sa sandaling magawa at mabuo ito, hindi na ito kailanman maaaring mabawi o maando pa ng kahit sino. Pagkatapos tuksuhin ng bahagya si Eva, muling pinatay ni Xu Jingming ang device upang mapanatili ang kanyang lihim. Napansin ni Elinka na may dala itong isang napaka-advanced na AI companion. Sumang-ayon si Xu Jingming na tanggapin siya bilang kanyang sariling tagapaglingkod kung totoong gagana ang kontratang ito, at masayang naghanda si Elinka upang simulan agad ang ritual. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Xu Jingming, kailangan muna nilang humanap ng mas ligtas na lugar bago nila ito gawin.
Bago sila lumisan, inani muna ng binata ang lahat ng mga kagamitan at mahahalagang gamit mula sa mga bangkay ng mga kaaway na kanyang pinatay, habang tahimik lamang na naghihintay si Elinka sa lupa. Nagtungo sila sa isang madilim at nakatagong kuweba sa loob ng kagubatan upang ipagpatuloy ang ritual. Nang makaupo na sila ng maayos, nagtanong si Xu Jingming kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Elinka na manatili lamang siyang nakaupo ng tahimik habang siya na ang bahala sa lahat ng proseso. Gumawa siya ng serye ng mga mabilis na hand signs at gumuhit ng isang nagniningning na magic seal. Agad na sumabog at kumalat ang mga pulang magic circle sa buong paligid ng sahig habang formal niyang ini-activate ang kontrata. Nakiusap siya kay Xu Jingming na pahiramin siya ng isang maliit na bahagi ng kanyang mental energy. Sumang-ayon naman ang binata nang walang anumang pag-aalinlangan, at isang nagniningning na selyo ang dahan-daang damapo sa kanyang noo habang tuluyan ng pinag-uugnay silang dalawa ng malakas na bond na ito. Nang maglaho ang liwanag ng enerhiya, mabibigat at humihingal ang paghinga ni Elinka, ngunit matagumpay niyang kinumpirma na ganap ng buo ang kontrata. Habang pinakikiramdaman ang kanyang sarili sa kanyang bagong mental link, napagtanto ni Xu Jingming na sa isang simpleng kaisipan lamang mula sa kanya ay maaari na nitong tapusin ang buhay ng dalaga ng instant, isang matibay na patunay na nagsasabi nga ito ng totoo. Muling yumuko si Elinka sa kanyang harapan at buong pag-asang nagtanong kung tuluyan na ba siyang nagtitiwala sa kanya. Inutusan niya itong tumigil sa pagluhod at tumayo na. Sumunod ang dalaga, at pagkatapos ay nagtanong kung anong mga misyon ang nais nitong ipagawa sa kanya. Ngumiti si Xu Jingming at binigyan siya ng isang napakasimpleng trabaho, magsanay ng mabuti, palakasin ang kanyang sarili, at kunin ang buong kontrol hindi lamang ng Heavenly Limit Martial Arts Hall kundi maging ng buong bansa ng Froza. Labis na nagulat si Elinka at hindi inaasahan ang sagot na ito. Inasahan niya na bibigyan siya ng isang malupit o imposibleng utos, ngunit ang kanyang mga direktiba ay perpektong tumugma sa kanyang sariling mga ambisyon. Inakala rin niya na nagkukunwari lamang si Xu Jingming sa pagpapalabas ng kanyang Tier 4 na high-rank aura, ngunit nilinaw ng binata na iyon ang kanyang totoong antas ng cultivation. Tulala si Elinka, ang pagtalon ng dalawang minor rank sa loob lamang ng halos 50 araw ay isang uri ng talento na halos hindi pa naririnig sa buong kasaysayan. Pagkatapos ay nagtanong si Elinka kung dapat ba siyang bumalik sa kanyang squad para sa natitirang bahagi ng pagsubok. Tinanggihan ni Xu Jingming ang ideyang ito at inutusan siyang manatiling nakatago hanggang sa tuluyang magsara ang mga guho, habang pabirong idinadagdag na baka kailanganin pa niyang baliin ang mga binti nito at busalan ang bibig kung susubukan nitong tumakas palayo. Dahil doon ay natarante si Elinka at mabilis na ipinaliwanag na ang kanyang summoning power ay nagbibigay sa kanya ng access sa isang pribadong pocket dimension, kung saan maaari siyang manatili ng ganap na hiwalay at hindi naaabot ng panlabas na mundo. Agad siyang nagbukas ng isang portal at mabilis na humakbang papasok sa loob upang magtago. Nang masigurong ligtas na itong nakatago, muling ipinatawag ni Xu Jingming ang kanyang sibat at ginugol ang natitira niyang oras sa mesensi ng pangangaso ng mas marami pang halimaw para makalakam ng ability points. Sa huling araw ng pagsubok, nagtanong si Elinka kung pupunta ba sila sa main base bukas, at kinumpirma naman ni Xu Jingming na maghahanap siya ng tamang tiyempo upang pakawalan ito pagkatapos niyang makolekta ang kanyang mga opisyal na gantimpala. Sinuri niya ang kanyang pag-unlad, mayroon na siyang mahigit 60,000 ability points, na higit pa sa sapat upang itulak ang kanyang katawan sa mas mataas na antas. Gumastos siya ng 52,000 puntos upang i-upgrade ang kanyang Indestructible Thunder Body patungo sa ika-6 na yugto. Dahil dito, ang kanyang vitality ay mabilis na tumalon mula 6,520 patungong 8,034. Matitinding alon ng kidlat ang sumabog sa kanyang paligid habang patuloy na inaabsorb ng kanyang katawan ang upgrade, at manghang-mangha namang nanunood si Elinka habang ang umaapaw na enerhiya ay bumabalot sa hangin. Nang tuluyan ng kumalma ang kanyang aura, nakaramdam ng matinding kagalakan at kasiyahan si Xu Jingming. Sa wakas, ang kanyang Indestructible Thunder Body ay naabot na rin ang ika-6 na yugto. Mabilis na binati ni Elinka ang kanyang master sa matagumpay nitong pag-breakthrough, habang napagtanto ng ating bida na bagaman ang pagkuha ng higit sa 1,500 na vitality ay napakaganda, ang kanyang tunay na premyo ay ang bago at makapangyarihang abilidad na kanya pa lamang na-unlock.
Dahil ang isang malaking tagumpay ay nararapat lamang ng isang magandang pagdiriwang, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang pangitaas na damit. Agad namang namula ang mukha ni Elinka, na labis na nag-iisip na baka inaangkin na siya nito ngayon. Inihanda niya ang kanyang sarili, na buo ang paniniwala na dumating na nga ang sandaling iyon. Ngunit sa halip na mangyari iyon, dambuhalang mga istruktura ng buto ang marahas na sumabog palabas mula sa likuran ni Xu Jingning. Isang pares ng napakalaking pakpak ng dragon ang marangyang bamuka sa kanyang likod, at si Xu Jingning ay manghang-manghang napako ang tingin sa kanyang bago at kahindik-hindik na kapangyarihan, ang Thunder Dragon Wings.